Magandang araw po mga boss. I-demo ko sa inyo yung 6-in-1 na board. 6-in-1 na centralized board. So, ito po yung kasali sa kit niya. Itong board na with Arduino. Ka-program po ito for 6 units kasi yung outputs po niya dito is hanggang 6 lang po ito. Tapos, meron po tayong dalawang buttons ito. So, purpose nito is increment tsaka decrement. Then, LCD screen po. So, yung increment is ganyan po siya. Continuous na po ito. Unlike yung sa dati kong code. So, hanggang minulong yung sa dati ko na code. So, ito, continuous po ito. Yung pabalik niya. Ayan po siya. So, sa screen makikita nyo yung PC number niya. Tapos, mayroong countdown number dito. So, ito po yung idle time niya na 20 seconds. So, after 20 seconds na hindi hulog yung customer natin, mag-o-off yung coin slot. Ayan po, pakita ko sa inyo. Ayan po siya. So, once na nasa PC selection po yung screen natin, let's say ganyan. So, mag-o-on po yung yung coin slot natin. Pero pag hulugan natin, another countdown na naman siya. So, may inaalat ako na 8 seconds. Then after that, pag hindi nahulugan ni customer, so mag-o-off na naman yung coin slot natin. So ipakita ko sa inyo. Madali lang po ito. Madali lang po ito gagamitin. I-off ko muna. So ito po yung output connectors niya. Ito po yung sa coin slot. So may nakalagay dyan na red, black, tsaka white. So sundan lang po natin yung wires or kulay ng wires sa coin slot natin. And then dito is ito po yung sa LED frame. Usually sa LED frame is dalawa lang yung kulay niya. Ito po yung LED frame. Hindi ko sinaksak dito kasi sira po ito. So dalawang kulay lang po yan siya, red tsaka black. So may nakalagay dyan positive and negative. So yung positive is color red and then yung negative is color black or ground. Mapansin nyo, dito ko na lang tinap yung sa timer ito. Kasi wala siyang sariling power supply. Short po ako ng 12 volts dito. So, this is just for demonstration. Tinap ko na lang po dito yung timer natin. Yung supply ng timer, kinuha ko muna dito sa centralized. Pero in actual scenario, kung ano yung ginagawa natin or sinasupplyan natin ng kuryente doon sa timer natin, yun pa rin siya. It's either gagamit ka ng transformer dito or kukuha ka ng supply dun sa power supply ng computer mo, pwede rin. So tuloy nyo lang po. Ang kaibahan lang po dito from traditional shifting to centralized is itong wire ng timer. Ito traditionally itong wire na to is connected to sa timer sa coin slot natin. Ito dito, ganyan po siya. Pero since gagamit tayo ng centralized, so hindi na po natin to siya gagamitin. I mean yung wire ng coin slot wala na po yun. So ang gagamitin na lang natin sa timer is ito na lang, dalawang wire, black at saka white. So since malayo yung mga computers natin, mga clients natin sa centralized box, so ang gagamitin natin na always available sa atin is yung UTP cable. So yung UTP cable, meron yan siyang 8 na wires, 4 na stripes at saka 4 na solid wires. So style ko sa pagdugtong, lahat ng mga stripes na kulay ng UTP, dito ko siya dinugtong sa mga kulay white ng wire sa timers natin. So yung mga solid colors like red, orange, green, blue, tsaka brown, dito ko siya dinugtong sa ground wire ng timers natin. So pagdating dun sa box natin, sa centralized box natin, so lahat ng ground wires or solid colors ng UTP natin, itali natin sila lahat. Tapos ito itong provided ground wire ng ng centralized. Ito po siya. Itali din natin to sila.
So, yung ground ng centralized tsaka ground ng timer, shared po yan sila. Dapat connected po yan sila. Kasi if walang ground, hindi po magta-time yung timer natin. So, magkasama po yung ground at saka yung signal wire ng timer natin. So, lahat ng signal wire na nakakonect sa stripes na kulay ng UTP, dito natin siya isaksak sa connectors provided dito sa centralized. Depende kung anong PC number ba iyon. So may nakalagay dito or may label dito na T1 hanggang T6 since up to 6 units lang po ito. So T means timer. So in case na ito PC1 to siya, so ilagay ko siya dito sa T1. So pakita ko sa inyo lahat po ito ng connectors. Pakita ko sa inyo na magta-time siya dyan sa natin, sa timer natin. So, saglit lang, adjust lang muna ako sa camera natin. So, yan po. So, on ko lang po. So, may 5 peso coin ako dito. So, itong wire na ito, itong white wire, ilagay ko muna sa T1. Tapos dito sa screen niya dapat nakalagay dyan is PC1. Kasi if PC2 yan siya, since dito nakasaksak sa PC1, hindi po siya magta-time. So ayan lang po siya, naset up po natin sa PC1. So hulog po ako. So yan po, sabi ko sa inyo kanina na meron po siyang countdown na 8 seconds. Pero once na mag-start niyo yung counting niya, pwede na po niya pindutin para malipat na naman sa other PC. So yung sa screen natin is nasa PC2, ilipat ko muna yung white wire sa T2. Yan po siya, T2. Hulugan po natin. So nabutan po tayo ng time. Set ko muna ng 2. Yan po siya. Then lipat ko muna sa 3. So ganoon lang po. Hanggang 6 units po ito. If in case na yung actual units nyo ay 4 lang, so meron po tayong adjustment sa board natin. So ito po yung bagong feature ko sa board na ito. May nakaabang na po kasi itong pins dito. So ang gawin lang natin is i-short lang natin ito. Ito siya. Unlike sa 10-in-1 board ko, meron na po siyang maliit na push button. Ito po. Dati wala po ito. Ganito lang po siya. May nakaabang din na ganito. So pins lang nilagay ko dito. Header pins. So sa ngayon ito na po siya. I-push lang natin. Pero sa case ng 6-in-1, since hindi ko pa na-update yung board kasi hindi pa naubos, so ito lang muna. So gawin lang natin is i-short natin ito. Ito. Dalawa dito. Yan po siya. So short lang natin ito. So may lalabas dyan na units 6, meaning hanggang 6 units po siya, or 6 PC6 ang lalabas dito. Sa pag-adjust natin, gagamitin natin tong dalawang buttons na to for increment and decrement pa rin. So it's either increment ang gamitin mo, ayan siya, lalabas po sa screen ilang unit, or ito decrement. So let's say set natin na hanggang 4 units. So dapat yung PC number dito is hanggang 4 lang po siya. So after that, once na ma-set nyo, balik nga naman kayo doon sa pin ito, dito. I-short nyo na naman hanggang sa pabalik siya sa menu ito. Pag ito na po yung naka-display sa screen, that means na-save na yung ginawa nyong settings. Kung ilang number of units lang ang pagganahin nyo. So i-test natin through these buttons. Ito, decrement, increment. So ayan po siya, hanggang 4 lang po yan siya dyan.
Tapos yung tanong nyo, what if dito sa output niya, since anin po yan siya dyan. So since naset natin ng 4, so yung nagdi-display dito is hanggang 4, up to 4 lang po yung gagana. Yung T5 and T6 hindi na po yan siya gagana. So depende kung ilang units ang sinet nyo dito. So yan po ang bagong features ko ngayon sa mga centralized board ko, except for 2-in-1 board ko, since naka-fix po yun for 2 timers at saka isang coin slot lang. And by the way, this board is not only applicable for PisoNet, but also applicable for charging station, ano pa, yung mga car wash window, because itong board na to is dependent po siya sa ano natin, sa timer. Ito Alan timer. Yung mga charging station, car wash window, since may timer pa rin yan, ang ginagawa nila is palitan lang ng relay ito. So yun lang naman ang kaibahan sa sa car wash at saka sa charging. Sa atin sa mga PisoNet is itong relay na built-in sa timer natin ang usually ginagamit natin. So yun lang po. If may mga tanong po kayo, pwede nyo po ako ma-message or comment lang po kayo sa dito sa natin, video natin. Salamat po.